Ayan, pag-usapan natin 'to. Anong take ko dito tungkol kay Bato? Kasi mayroon na namang statement si ano, Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya. Ha? Mayroon na namang statement eh. Tungkol na naman kay Bato de la Rosa, yung tungkol sa warrant ni Bato. Hmm? Ngayon, anong sabi ni Secretary John Vic? Oh, kailan niya to sinabi? February 5. Sabi niya, si Ombudsman Rimulya daw, yung kapatid niya, what he saw was a communication within ICC which says that there might be an impending arrest warrant for Senator Bato de la Rosa. Oh, ang nakita umano ni Ombudsman Buying ayon sa kanyang kapatid na si SILG, John Vic Rimulya, ay communication within the ICC na posibleng magkaroon na ng impending warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Posible. Pero hindi naman daw talaga warrant of arrest ang nakita ni Ombudsman Buying Rimulya. Communication within the ICC. Parang mayroong information na maglalabas na ng arrest warrant kay Bato de la Rosa. Pero wala pa naman daw warrant of arrest. No, yan ang sabi ni John Vic. Ngayon, ang tanong, so nakarating na yan kay Bato. So anong gagawin ni Bato? Sinong papaniwalaan niya? Si Buying o si John Vic? Oh. Kaya ang nangyayari dito, parang pinaglalaruan ng magkapatid si Bato de la Rosa. Ha? Natutuwa yung magkapatid na yan, si Buying at si John Vic. O kasi nakita nila, ito palang si Bato de la Rosa ay ano, akala mo bato, yung pala marshmallow. Nung una, anong sabi niya? Anong sabi niya noon? Hindi siya natatakot sa ICC. Go ahead, make my day. Oh, pati si Trillanes, sinabihan niya eh. Pero ngayon, hindi pa nga malinaw kung may warrant of arrest, nagtatago na. Oh, mayroon pa naman siyang mga trabaho sa Senado. Ang dami nang nangyayari sa Senado. Mula pa nung November 11 niya nawawala eh. Wala pa yan na November 11. Oh, sa February 11, pangatlong buwan na. Kasi November 11, December 11, January 11, February 11. Pangatlong buwan niya na, 90 days na siya. Sa February 11. Oh, kaya ano na ito? Kaya lang, dito sa sinabi ni SILG, Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya, parang pinapaabutan si Bato na huwag ka muna magtago. Hindi naman totoo na may warrant of arrest. Ang nakita daw ni Ombudsman Buying ay communication within the ICC na posible nang ilabas ang warrant of arrest. Pero wala pang warrant of arrest. Kaya nga sabi nga ni kahit naman si Senador Pampilo Lacson ang sabi, huwag ka na munang magtago. Advice ko sa'yo, magtrabaho ka na muna. Eh kaya lang wala eh. Yung yabang ni Bato na matapang, wala eh. Takot. At hindi lang takot, sobrang takot. Bakit sobrang takot? Eh wala pa nga ang warrant of arrest eh. Kaya ngayon, dito, para tuloy pinaglalaruan si Bato. Parang pinaglalaruan si Bato eh. Sabi ni Buying, mayroon. Sabi naman ni John Vic Rimulya, wala. Oh. Tapos nung isang araw, kainitan, kasagsagan nung kudita sa Senado, nung hapon, ang kailangan nila siyempre 13 na senador. Eh wala eh, hindi nila matipon yung 13, 12 lang yata ang nandun eh. So, bakit? Bakit hindi nakatipon ng 13? Wala si Bato eh. Wala si Bato. Kaya hindi natuloy yung impeachment. Mayroong mga nagsasabi, Bato, sumipot ka na kasi para makakuha ng 13. Ang problema, mayroon namang mga nagsasabi, ala, Bato, pag lumabas ka dyan, malamang ilalabas na yung arrest warrant sa'yo. Nakaabang na si John Vic Rimulya. O si Torre nasa MMDA pa naman. O baka abangan ka na dyan. Hindi ka na makakalabas dyan sa Senado. Kaya naging katatawanan tuloy itong si Bato eh. Nagiging subject na ng mga katatawanan eh. Kasi yun na nga. Doon nung isang araw, mainit yung issue ng kudeta. Siyempre, kailangan si Bato doon. Kasi yung bilang nila kulang eh. 12 na daw, mayroon na. Nandun na sa session hall. Ang problema, 13 ang kailangan. Wala si Bato. So ang inaasahan, lalabas si Bato para makakumpleto. Kaya lang may mga nagiging
usap-usapan sa social media, lalabas daw si Bato de la Rosa o Senator SILG Junvic, abangan mo na. Oh, MMDA General Manager Torre, abangan nyo na, si Bato lalabas daw, ilabas nyo na yung arrest warrant. Mukhang hindi totoo yun. Mukhang kinukonsider ni Bato na patibong lang yan. Yung mga sinasabi na yan ni Junvic na wala pa namang arrest warrant. Baka ang tingin ni Bato dyan, patibong lang yan para lumabas siya. Pero pag lumabas na siya, bigla siyang aarestuhin. Siguro iniisip ni Bato yun. Kaya ang nangyayari dito, parang pinaglalaruan na si Bato eh. Parang natatawa siguro itong magkapatid na ito, si Junvic at Boying. Tingnan mo si Bato, hindi na mapakali. Hindi na mapakali si Bato. Hindi na alam kung sinong papaniwalaan. Kung si Boying na ombudsman o si Junvic na secretary ng DILG. Nagsasabi si Boying mayroon, nagsasabi si Junvic wala. O sinong papaniwalaan niya? Kung papaniwalaan niya si Boying ay si Junvic, paano kung biglang ilabas? Na-trap siya ngayon. Pero ngayon medyo medyo hindi na kayang idepensa ng Senado yung sweldo ni Bato eh. Kaya bibigyan na siya ng show cause order eh. Bibigyan na siya ng show cause, papadalhan na siya, bakit hindi i-hold yung sweldo niya? Bakit hindi ititigil yung sweldo niya? Magpaliwanag siya. Kaya lang hanggang daw ngayon, hindi alam kung paano isi-serve kay Bato. Siyempre, doon sa opisina niya yan. Kasi na rin eh, talagang mahirap na rin yung kalagayan na yan, nagsisweldo siya, tapos mayroon ng inisponsoran na batas yung panukalang batas si Sandro Marcos doon sa Kamara. No work, no pay sa Kongreso. Ibig sabihin, sa House of Representatives man yan o sa Senate, ay sa House of Representatives, ang mga absent doon lagi, sila pulong. Dito naman sa Senado, nagtatago si Bato. Yun, silang mahahagip niya. Mahahagip ang mga Duterte sa sa no work, no pay. Mga Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.